Bini, what's wrong? Tanong ni Hanelet sa kapatid. Nakaupo ito nang mapasukan niya. Nakasubsob ang ulo sa mga kamay. May dinaramdam ka ba? Parang napipilitan lang ang kapatid na mag-angat ng tingin. Nanlalalim ang mga mata sa puyat. I'm okay. No, you're not. Tinabihan niya si Bini sa gilid ng kama. Alam kong may problema ka. What is it? Tell me. Saglit na tiningnan lang ni Bini ang magkabilang palad nito na tila doon makikita ang sagot sa tanong niya. Tell me, Hanelet, anong gagawin mo kung ang taong mahal na mahal mo may ibang mahal? Kamuntik na siyang matawa sa tanong nito. Pinigilan lang niya ang sarili. Binata na talaga ang kapatid niya. Marunong na itong suminta. Depende. Aniya. Kung mahal din siya ng mahal niya, pababayaan ko na lang sila. Masasaktan nga ako, pero at least hindi ako nanira ng pagmamahalan nila. Magmumukha ka nga lang martir, pero nabuhay ang interes sa mga mata ni Bini. Kung hindi siya totoong mahal ng mahal niya? Anito na hindi na nahintay na dugtungan niya ang kanyang sinasabi. Dapat ka nang matuwa dahil may pagkakataon ka ng manligaw. Really? Pero Bini, it will be a 50-50 chance. Lumamlam uli ang mga mata nito. But at least may tsansa pa rin. Sino bang maswerteng babae? Her name is Fatima. Nagtuturo na siya sa school namin. Mas matanda sa'yo? 2 years lang naman. At maganda siguro. Ngumiti ito na may pagmamalaki. Oo, simpleng ganda. Hindi siya masyadong nagme-makeup pero lagi siyang nakangiti. She's so sweet, Hanelet. Well, hari nawang malipat sa'yo ang feelings niya roon sa mahal niya ngayon. Hayaan mo bro, ipagdadasal natin yan. Tinapik-tapik niya ito sa balikat bago siya tumayo. Thanks, Hanelet. Hapon na nang mag-ayos siya ng sarili. Nakailang sukat siya ng damit bago nakapili ng isusuot. Pati ang makeup at buhok niya ay tiniyak niyang faultless ang pagkakaayos. Gusto niyang maging magandang-maganda sa paningin ni Alvaro. Okupado ng sari-saring bagay ang isip ni Alvaro habang patungo sa bahay ni Hanelet. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit kahit labag sa kanyang kalooban ng pagkakaroon ng bastardong anak, ay lihim na umaasa siya na nagkaroon sana siya ng anak kay Hanelet. Nagatungan ng pag-asang iyon nang makita niya ang batang kasama nito ng nagdaang araw. Mama ang tawag ng bata kay Hanelet. At nang malaman niyang 6 na taon na ang batang si Valerie, ay halos nakasisiguro siyang anak nga niya ang bata. Ngunit nalusaw ang pag-asa ni Alvaro nang sabihin ni Hanelet na anak ng kapatid nito si Valerie at dalaga pa si Hanelet hanggang ngayon. Lalo tuloy siyang itinulak ng kaalamang iyon para kausapin ang dalaga ng sarilinan. Ang akala niya ay hindi na sila magkakaroon pa ng pagkakataong mag-usap man lang. Sumama ang loob ni Hanelet nang puntahan siya ng dalaga sa kanyang opisina at binigyan niya ito ng cold treatment. Hindi kasi niya napigil na saktan ng kalooban nito. Hindi birong sakit at hirap ang tiniis niya mula nang umalis ang dalaga 7 taon na ang nakararaan. Nagsisi naman kaagad siya dahil nang makaalis ito sa opisina niya ay naramdaman niyang gusto niyang habulin ng dalaga. Mabuti na lang at nagkita silang muli sa art gallery. Nang tumapat na si Alvaro sa bahay ng mga Ocampo, nakita niya naghihintay na sa gate si Hanelet. Kamuntik na niyang nahigit ang hininga pagkakita sa dalaga. She was simply stunning. It was sort of a warning for him. She seemed to be up to something. Ngunit kung ano man ang pinaplano nito sa muling pagkikita nila, titiyakin niyang sa pagkakataong iyon ay hindi siya ang maiiwang talunan. He donned his best smile, got off the car, and walked towards her. Ready? Aniya. Yeah. Sagot naman ito. Ang ngiti ay kaakit-akit. Shall we go now? Hindi mo ba muna ko papapasukin sa loob? Nariyan si na Daddy. Naunawaan kaagad ni Alvaro kung ano ang inaalala ni Hanelet. Nabalitaan marahil nito kung ano ang naging trato sa kanya ng mga magulang ng dalaga noong bago siya umalis sa paglilingkod sa pamilya Ocampo. Mabuti na lamang at nakilala niya ang tunay niyang ama na mga panahong halos sumuko na siya sa hirap dahil sa larawan at birth certificate na nakita niya sa gamit ng kanyang namayapang ina. Nalaman niya ang kanyang tunay na pagkatao. Anak pala siya ni Victor Borromeo, isang mayamang negosyante na taga Makati. Ayon sa kwento ng kanyang ama, ipinagkasundo lamang ipakasal ang dalawa ng mga magulang ng mga ito. Lingid sa kanyang ama ang pinapasok ng mama niya bilang driver nito ay ang tunay raw palang nobyo, ang nakilala niyang ama na si Patricio Vargas. Nang magkaroon ng pagkakataon ay tumakas daw ang kanyang mama at si Patricio at tinangay pa si Alvaro. Ipinahanap daw sila ng papa niya
Ngunit pagkaraan ng mahabang panahon ng paghahanap, ay nawalan na ito ng pag-asang makikita pa sila. Laking gulat ng kanyang papa nang magpakita siya at sabihing siya ang nawawala nitong anak. Lumalabas sa kwento ng papa niya na ito ang naapis sa nangyari. Ngunit patay na ang mama niya at ang nakilala niyang ama upang marinig niya ang panig ng dalawa. Kinupkup si Alvaro ng kanyang papa. Binayaran ng kanyang papa ang pagkakautang nila sa mga Ocampo. Pinag-aral siya at binihisan. Lahat ng mga bagay na ipinagkait sa kanya ng kahirapan noong mga panahong kapiling pa niya ang kanyang ina at ang kinilalang ama ay ibinigay sa kanya ng kanyang papa. Matagumpay na nakatapos siya sa pag-aaral at maging sa negosyong unti-unti nang ipinapangasiwa sa kanya ng tunay na ama. Bukod doon ay nakakapagpinta pa siya. Ipinagbukas niya ng pinto ng kotse si Hanilet. "Alright, let's get going." "I'm sorry for what my parents did to you." Hinging paumanhin ni Hanilet. Kumakain na sila noon sa isang fine dining restaurant na pinagdalhan nito sa kanya. Nagkibit-balikat si Alvaro. Parte yun ng buhay. Tila bali walang saad nito. Pero kahit na, hindi ko alam na pinahirapan ka nila ng husto. Lalo na si Daddy. Kung bakit naman kasi hindi mo ginamit ang checking ibinigay ko sa'yo. Sumeryoso ito. Pride na lang ang natitira sa akin ng mga panahong yun, Hanilet. Nawala ang mga magulang ko. Pati ikaw ay nawala na rin. Nang huli tayong magkita, hindi mo malang naisip na magpaalam sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa pagkalalaki ko na mabasa ang maliit na note mo kasama ng checking yon. Pero mas gugustuhin ko pang habang buhay na magpaalila sa mga magulang mo kaysa bilhin mo ang kalayaan ko. I'm so sorry. Gusto ko lang namang tulungan ka nun. Nakalimutan niyang maprinsipyo nga pala si Alvaro. Malaki talaga ang naging atraso niya sa binata. Hindi niya masisisi si Alvaro kung naging malamig ang trato sa kanya nang puntahan niya ito sa opisina. Tinitigan siya nito. "Ikaw, Hanilet, bakit mo ginawa ang mga ginawa mo noon? Bakit bigla ka nagpunta sa States nang walang paalam? Bakit mo ipinaangkin ang sarili mo sa akin, samantalang aalis ka rin naman pala? Gusto mo lang ba talagang maglaro ng mga lalaki?" Nasaktan siya sa mga tanong nito, lalo na ang huli. "Inaamin ko naging makasarili ako, pero nagkakamali ka. Hindi ko intensyong paglaruan ka noon. I had my own reasons kung bakit ko ginawa yon. Patawad ko, nasaktan man kita. Hindi mo lang alam, nasaktan din naman ako sa ginawa ko." "You had your own reasons." Seryosong sabi nito. "At hindi mo malang naisip na mga rason mong yun ay nagpagalit ng todo sa mga magulang mo para pahirapan nila ako ng husto?" Hindi yata matatapos ang gabing iyon gaya ng kanyang inaasahan. I said, "I'm sorry." 100 beses ka mang humingi sa akin ng apology ay hindi mo na mabubura ang mga nangyari. Kalimutan na lang natin ang nakaraan, Hanilet. Kaya lang naman ako hindi nakalimot dahil madami akong tanong noon na hindi nasagot. Sinang-ayunan niya ito. "Paano ka nga pala nakaalis sa amin?" Pagbabago niya ng paksa. Ang sabi sa kanya noon ni Lilac ay nabayaran daw ni Alvaro ang lahat ng pagkakautang ng mga magulang nito sa mama at papa nila. Ngunit hindi alam ng kapatid niya kung saan kumuha ng pambayad si Alvaro. Hindi nga naman ito ginalaw ang halagang ibinigay niya. "Nakilala ko ang tunay kong ama." Pero si Mang Patricio, hindi pala siyang tunay kong ama. Ikinuwento ni Alvaro kay Hanilet ang aksidenteng pagkakatuklas nito sa isang family picture at birth certificate. Ang mga yun daw ang nagturo kay Alvaro sa tunay na ama ng binata. "I'm happy for you." Aniya pagkatapos nitong magkwento. "Nawalan ka man ng mga magulang, nakatagpo ka pa ng isa, at natutuwa rin ako na bumuti na ang buhay mo. Dapat nga rin siguro ako matuwa, pero hanggang ngayon, damang-dama ko pa rin ang kakulangan." "Bakit naman?" Muling tumingin si Alvaro ng tuwid sa mga mata niya. "Ikaw, Hanilet, masaya ka ba? Do you feel complete now?" Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Oo nga at peace na siya sa kanyang sarili ngayon. Oo rin at hindi na pinakikialaman ng mga magulang niya ang kanyang buhay. Ngunit masaya na ba siya? Well, untag nito, huminga siya ng malalim. "Masaya ako na naipaglaban ko ang mga karapatan at gusto ko laban sa gustong mangyari ni na Daddy. But let's face it, Alvaro, hindi naman lahat ng bagay na gustuhin natin dito sa mundo ay makukuha natin. I have learned to accept my lot and live with it." Tumangulang ito ng marahan ngunit hindi na umimik. Mukhang napaisip. Bago sila naghiwalay ng gabing yon, ay may sinabi si Alvaro. "May kakausapin akong kliyente sa Baguio this weekend. Well, I hate to travel alone. Pwede mo ba akong samahan? Ipapasyal na rin tuloy kita kung papayag ka."
Sino si Hanelet para tumanggi? Naisip niya na yun na siguro ang pagkakataon para muling magkalapit sila ni Alvaro. Nagalit at nagtampo ito sa kanya, ngunit ngayon ay muling inilalapit ng binata ang sarili sa kanya. Nagpataas lang iyon ng pag-asa niya. Isang bukas ng ngiti ang ibinigay niya. I'd love that. Bakit ayaw mo makita ko ng parents mo? Nagkibit balikat lang si Hanelet sa tanong ni Alvaro. Patungo na sila sa Baguio. Sa halip na sunduin siya sa bahay gaya ng nais mangyari ni Alvaro, ay nakipagkita na lang siya rito sa isang fast food outlet sa labas ng kanilang subdivision. Ikinakahiya mo ba ako sa kanila? No, of course not. Kahit noon hindi kita ikinakahiya, iniiwas lang kita sa gulo. Hanelet, hindi tayo maaari maglihim sa kanila ng matagal. Sooner or later, malalaman ng parents mo na nakikita tayo. Gusto mo ba na lalong sumama ang tingin nila sa akin? Hayaan mo, pagbalik natin ipapaalam ko na sa kanila. Malayo-layo na rin ang nalalakbay nila nang muling magtanong sa kanya si Alvaro. Bakit nga pala hindi kayo natuloy na magpakasal ni Derek? Hindi ko siya mahal. Pero nung ipagkasundo kayo ng mga magulang niyo 7 years ago, pumayag kang pakasal sa kanya. Hindi ako pumayag. I just let them believe na magpapakasal ako kay Derek pagkatapos ko ng college. Ayokong makagawa sila ng hakbang na hahadlang sa plano ko. Plano? Siguro hindi naman sekreto sa iyo na tradisyon na sa pamilya namin na ipagkasundo sa mapapangasawa namin. I was so against it. Wala nga lang akong magawa sa kagustuhan ni Daddy. Batas ang desisyon niya sa amin, kaya nagplano ako na makiayon muna. Nang makasilip ako ng pagkakataon, umalis ako at nagpunta sa States. Wala silang nagawa nang ipasabi ko sa kanila at sa pamilya ni Derek na kumakalas na ako sa napagkasundo ang kasal. Pero bakit pagkalipas ng ilang buwan, ibinalita sa akin ni Lilac na ikakasal kayo ni Derek sa States? Kamuntik nang masamid si Hanelet, disimuladong napahinga siya. Well, it was just a lame attempt of my parents to carry on the earlier plan, pero hindi nila ako napilit. Bandang huli, napagod na siguro sila sa pagkumbinsi sa akin, kaya hinayaan na lang nila ako. Bakit pala, ngayon mo lang naisip na bumalik sa Pilipinas? Dahil ngayon lang ako nakatiyak na wala na palang tampo ang parents ko sa akin sa mga pagsuway na ginawa ko. Mahirap din naman sa loob ko nasaktan sila. Saglit na natahimik si Alvaro, tila may gustong sabihin ngunit hindi mabigkas. Ilang saglit pa ang dumaan bago nagawang magsalita ng binata. Ngayong bumalik ka na, will you stay? Tanong nito, sabay baling sa kanya. Sinalubong niya ang tingin ni Alvaro. Kung masasabi mo sa akin ngayon na may dapat pa ba akong balikan, then I will stay. Sa halip na sumagot ay ginagap nito ang isa niyang kamay at pinisil, at sapat na iyon sa kanya. She felt she was home at last. Hey, you seem preoccupied. Anong iniisip mo? Sinulya pa ni Alvaro si Hanelet na may bahagyang ngiti sa mga labi. Nasa Mines View Park sila noon, tapos nang kausapin ni Alvaro ang kliyenteng sinasabi nito, at gaya ng pangako ng binata, namasyal sila. Naisip ko lang, ano kayang nangyari sa atin kung ganito tayo kalaya noon? You know, yung hindi ka nakatali sa kasunduan ng mga magulang nyo ni Derek. At ako, hindi rin nakatali sa pagkakautang namin sa pamilya nyo. Napangiti rin siya. Minahal mo ba ako noon, Alvaro? Hindi ako naniniwala na hindi mo naramdaman yon. Haplos ang dating sagot nito sa puso ni Hanelet. Kung hindi siya nagkakamali, siya ang first love ni Alvaro. At ganoon din naman siya. Ako, Hanelet, minahal mo ba ako noon? Hindi mo rin ba naramdaman? Naramdaman ko, pero nagkaroon ako ng pagdududa sa pagmamahal mo. Dahil kung totoo yun, hindi ka sana umalis. I said I had my reasons, pero mukhang hindi ko malilinis ang sarili ko sa paningin mo hanggat hindi ko na ipapaalam kung anong mga rason na yon. I've thought of the worst. Hindi kita masisisi. Sinadya kong gawin ang mga ginawa ko dahil ayokong makulong sa isang lifetime commitment kung labag yun sa kalooban ko. Ito ang nakikita ko noon, Alvaro. Ngayon, ang panahon na malayang mapipili ko kung ano at sino ang gusto ko. Kaya ginawa ko ang lahat ng paraan. Sinuway ko ang parents ko. Nagpaangkin ako sa'yo. Wag lang akong makasal kay Derek. Paano kung nawala na ako ng tuluyan? Nagkibit balikat siya. At least sumugal ako. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang kamay. Matagal din ang 7 taon. Mahirap paniwalaan na. Walang iba. Tama ka. Matagal nga ang 7 taon. Kaya nga nasaktan ako sa malamig na salubong mo sa akin nang puntahan kita sa office mo. Dahil pinakahintay-hintay ko ang araw na yun, Alvaro. For 7 long years, umasa ako sa pagmamahal mo. I thought, yun ang pagkakataon para magkaroon na ng bunga ang pagsasakripisyong ginawa ko. Ang akala ko naman, kasal ka na kay Derek at paglalaruan mo na naman ako. Kung nalalaman mo lang kung ano-ano mga tiniis ko,
Hindi mo sana sasabihin yan. Hinila ni Alvaro ang kamay ni Hanelet hanggang magkalapit sila ng husto. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang lolobo ang puso niya sa pananabik na nakita niya sa mga mata ng binata. Inilapit niya ang muka kay Alvaro na sinalubong naman ito. He brushed her lips with a tentative kiss, ngunit nang hindi na yata nakatiis, sinakop na nito ang mga yon sa isang maalab na halik. It was a desperate kiss. It was a kiss that was both tender and passionate. Ginantihan niya ang halik na yon kasama ng mga kimkim na pangungulila at panadambik niya kay Alvaro sa loob ng maraming mga taon. Muli, naging maayos na naman ang lahat sa pagitan nila ni Alvaro. Naipilig ni Hanelet ang ulo nang maramdaman ang pagsagi ng kung ano sa kanyang tenga. Nang lumingon siya, isang bungkos ng white roses ang sumalubong sa mga mata niya. Papagabi na noon, nagpapahinga na sila ni Alvaro sa rest house pagkatapos ng maghapong pamamasyal sa magagandang sites ng Baguio. Para sa iyo, sabi ni nakangiting si Alvaro, iniabot sa kanya ang bungkos. Kung mahilig ka pa rin sa mga bulaklak hanggang ngayon. Kay lawak ng ngiti-ngiti niya. Hindi po nawala ang hilig ko dyan, lalo na kung ikaw ang nagbibigay sa akin. Sinabi niya ang mga bulaklak. You're so beautiful. Napaangat ang tingin niya. His adoring eyes were fixed on hers, at sa pag-uugnay na yon ng kanilang mga mata, muling nabalik ang dating Alvaro sa paningin niya. Ngiti at yakap ang iginanti niya. Hinalik-halikan nito ang kanyang buhok. I missed you. So much that a part of me died when you left. I miss you too. Tuwing tinitingnan ko ang painting na ibinigay mo sa akin, lagi kong iniisip na may panahon din para sa ating dalawa. Unlike you, I was always hopeful. Pinanghawakan ko ng husto ang pagmamahal na naramdaman ko sa iyo noon, at hindi ako bumitaw kahit minsan. Not until the day when I came and saw you in your office. I was crushed. Noon ko lang naisip kung gaano kita nasaktan. Noon ko rin lang naisip na napakahaba ng 7 taon para hindi mo ako magawang palitan sa puso mo. Shh! Anito, saka dinampian ng padamping halik ang noon niya at sentido. Kakalimutan na natin lahat ng mga yon. Ito ang mahalaga, Hanelet. Ang ngayon. Buong pusong sinang-ayunan niya ang sinabi ni Alvaro at lalong walang pagtutol na narinig ito sa kanya nang pagapangin ni Alvaro ang mga labi sa gilid ng kanyang muka, sa kanyang punong tenga at sa lahat ng sensitibong bahagi ng kanyang balat. Nasaktan ba kita? Isang matamis na ngiti ang iginanti ni Hanelet sa ipinag-aalala ni Alvaro. Parang naulit lang ang eksena sa pagitan nila noon, doon sa talon sa Lockwake. Deja vu. Ang pagkakaiba lang ay naroon sila sa loob ng silid ng rest house ni Alvaro. Malambot na kama at comforter ang hinihigaan nila sa halip na ang mabababa at malalambot na halamang ligaw ng clearing. Parang mapapaluha siya sa maingat, puno ng pagmamahal na pag-angkin ni Alvaro sa kanya. Isinubsob ni Hanelet ang muka sa leeg ni Alvaro at niyakap ito ng mahigpit. Tahimik na pagpapaabot na hindi sakit kundi kaganapan ang nararamdaman niya sa kanilang pag-iisa. Bahagyang kumala si Alvaro sa kanya. Pinaulan na nito ng mumunting halik ang kanyang muka. Nagpawala ng mabibining haplos sa kanyang balat. Sa huli, iniyakap ni Alvaro ang mga bisig sa hubad niyang katawan. Kontento silang magkayakap lang ng mahabang sandali. I love you, Alvaro. Deklara niya sa gitna ng masarap na katahimikan sa pagitan nila. Nangislap ang mga mata nito sa sinabi niya. Isang masuyo, maalab na halik ang naging ganti ng binata. Muli, naging simula iyon ang pagsasanib ng kanilang mga katawan. 2 araw at isang gabing nanatili sa Baguio sina Alvaro at Hanelet. Iyon na yata ang pinakamaligayang sandali sa buhay ng dalaga. Puno ng pag-asa ang dibdib niya nang bumaba sila pa uwi. Ngunit kakambal ng pag-asang yon ay ang realidad. Marami siyang dapat isaayos upang wala nang maging hadlang sa pagmamahalan nila ni Alvaro. I'll call you up tomorrow. Gusto kong malaman kung masasabi mo na sa inyo ang tungkol sa atin mamayang gabi. Sabi ni Alvaro bago sila naghiwalay. Gaya ng sunduin siya ng binata, doon din sa fast food outlet siya ibinaba. Pupuntahan na lang kita sa office mo sa hapon. I want some private moments with you bago tayo humarap sa parents ko. Pili ang saad niya. Tumawa ito at dinampian ng masuyong halik ang bibig niya. You're making me happy every minute, Miss Ocampo. Dito? Nakatawang ganti niya bago ito ginawaran ng matunog na halik sa bibig. Nang makauwi siya, nadatnan niya sa kanila si Derek. San ka nang galing? Sita nito sa kanya. Nainis ka agad si Hanelet. Ang saya-saya pa naman niya. Ganito naman pala ang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Derek, 2 taon bago tayo muling nagkita. 2 years ago ay nagkita sila ni Derek sa States. Nangungulit na naman naligawan siya. Ang akala niya ay naipaabot na niya ng malinaw sa lalaki na
hindi talaga niya ito magagawang mahalin. Ngunit ngayon ay mukhang handa na naman itong kulitin siya. Ganyan bang isasalubong mo sa akin sa halip na kamustahin ako? Noong isang araw, pumunta ako rito pero wala ka. Kahapon nandito uli ako pero wala ka na naman. At ngayon, mahigit 1 oras na ako naghihintay bago ka dumating. Sana tumawag ka muna. Di ba nga tumawag ako? Hindi naman masabi ng mga nakakasagot sa akin kung nasaan ka at kung kailan ang dating mo. Ano bang kailangan mo? Diretsang tanong niya bago pa siya tuluyang mainis sa paninita ni Derek na ani mo may karapatan sa kanya. Ikaw, ani tong tila biglang naging maamong kordero. I missed you. Napabuntong hininga siya. Heto na naman sila, magpapaikot na naman. Ilang taon nang dumaan pero pareho pa rin tayong libre, Hanilet. Don't you think na tayo naman talagang para sa isa't isa? Ikaw lang ang libre, committed na ako. Nagsalubong agad ang mga kilay ni Derek na wala ang kaamuan. Kanino? Bakit kailangan mo pang malaman kung kanino? Inilagak niya ang pagod na katawan sa sofa na katapat ng kinauupuan ng lalaki. Derek, why don't you just accept the fact that I don't love you? Pabayaan mo na lang ako. Hindi mo lang ako binibigyan ng pagkakataon. Maraming beses na kitang binigyan ng pagkakataon, pero talagang hanggang dito na lang tayo. Kahit kailan, hindi ko mapipilit ang sarili kong mahalin ka. Dahil kung mangyayari yon, dapat noon pa. Sinong lalaking yon? Huwag mo nang alamin. Pag-aralan mo na lang nakalimutan ako. Si Alvaro ba? Saglit na hindi nakaimik si Hanilet. Ang unang naisip niya ay ikakaila ni Derek na si Alvaro nga. Ngunit naisip din agad niya na hindi na katulad ng dati ang binata. Hindi na niya ito kailangang protektahan. Ano sa'yo kung siya nga? Sinasabi na nga ba? You still have the hots for your former gardener. Bakit nga ba hindi? Mayaman na siya ngayon. Kilala ni Papa ang natuntun niyang ama. Victor Borromeo was a wealthy businessman. Hindi na alangan sa pamilya niyo, hindi ba? Derek, hindi sa itinataboy kita pero pagod ako. Wala na akong energy para makipag-argumento sa'yo. Kaya please, pwede bang iwan mo muna ako? Magpapabuntis ka na naman ba sa kanya? Nang uuyam na tanong nito, naaalarmang napatingin siya kay Derek. Disimuladong gumala ang kanya mga mata sa paligid. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang walang ibang tao ron. Nasapo niya ang kanyang noo dahil sumasakit na ng mga sandaling iyon ang ulo niya. Please, Derek. Tumayo na naman ito. Alright, I'll go. Hindi ko ugaling ipagsiksikan ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Pagkatapos ay humakbang na si Derek palabas. Tumawa si Hanilet ng mapakla at napabulong. Hindi raw ugaling ipagsiksikan ang sarili. Napapailing na umakyat na lamang siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang medicine cabinet at lumunok ng isang aspirin bago nahiga sa kama. Magpapabuntis ka na naman ba sa kanya? Tinakpan ni Hanilet ng unan ang tenga niya sa tila alingaw-ngaw na sinabi kanina ni Derek. Pinilit niyang itaboy sa isip ang tungkol doon. Ngunit lalong nagsusumiksik ang bagay na yon sa isip niya. Marami talaga siyang naging pagkukulang kay Alvaro. Kailangan na niyang isiwalat ang lahat ng kanyang lihim sa binata. Yun ay kung gusto niyang magkaroon ng kapanatagan sa kanyang isip at kalooban. Kahit may bahagyang takot sa dibdib niya, nagpasya siyang kausapin at magtapat sa binata tungkol sa kanyang lihim. Mama! Wake up, Mama! Nagmulat na mga mata si Hanilet mula sa ginagawang pagtapik ng maliit na kamay sa pisngi niya. Ang maamong mukha ni Valerie ang sumalubong sa kanya. Gising ka na raw, sabi ni Lola. We're gonna have dinner na. Nag-inat siya at pagkatapos ay pahinamad na umahon sa kama. Madilim na sa labas. May 4 na oras yata siyang nakatulog. Pawi na ang sakit ng ulo niya. Pasalubong ko, Mama. Napangiti siya kay Valerie. Hinagkan niya ito sa noo sa bayakap. Mamaya ko na ibibigay sa iyo. Why don't you go down now? I'll just take a quick shower then I'll join you. Sumunod naman ito. Mabilisang naligo siya at bumaba na. Wala sa komedor ang lahat samantalang nakahain na. Nagtatakang hinanap niya ang mga ito na natagpuan niyang nag-uusap sa family room. Tila inuusisa na mga magulang niya si Bini. Wala akong alam, Mami. Naabutan niyang sagot ng kapatid sa kung anong itinatanong dito ng ina. Naglingunan ang mga ito sa kanya nang bumungad siya sa pinto. What's wrong, Mommy, Daddy? Kinausap kami ni Derek. Seryosong sagot ng daddy niya. What about? Pabali walang sagot niya, saka naupo sa tapat ng mga ito. Nakapagsumbong na pala agad sa mga magulang niya ang kababata niyang pakialamero. Nakikipagkita ka na naman daw kay Alvaro? Bakit ikinaala mo sa amin kung sino ang kasama mo sa Baguio? Sumbat ng mami niya. I told you na kaibigan ko ang kasama ko ron.
Kaibigan ko naman talaga si Alvaro ah. But you led us to believe na kaibigang babae ang sinamahan mo. Mami, hindi na ako 17 para idetalye sa inyo ang lahat ng mga gagawin ko. Oo, kahit naman nun, ipinagpipilitan mong sundin ang karapatan mo. Ikaw ang nasunod sa mga desisyong may kinalaman sa'yo. Hindi mo man lang isinaalang-alang ang pagiging magulang namin sa'yo ng daddy mo. It's not entirely true, Mami. Marahang sagot niya sa pagdaramdam nito. Nasabi ko na sa inyo na ayokong habang buhay na pagsisihan kong pumayag ako sa gusto niyo na magpakasal kay Derek. Alam ko kung ano ang gusto ko, Daddy. Mami, kahit hindi ko makuha ang gusto kong yon, wag lang akong malagay sa sitwasyong hindi na ako makakalabas pa. Dahil doon, kaya ako kayo nagawang suwayin. At ang pakikipagrelasyon mong muli kay Alvaro? Seryoso pa rin natura ng daddy niya. Bala ko talagang sabihin sa inyo ngayon ang tungkol doon. Pareho na kaming handa ngayon sa panibagong relasyon. We're both stable now. Pero kahit ano pang kalagayan niya ngayon, pipiliin ko pa rin siya. I love him. Sana maunawaan niyo ko. Ayon sa sekretarya ni Alvaro ay may kausap pa ang binata. Maagang nagpunta sa opisina ni Alvaro si Hanelet. Nasasabik na siyang makita at makausap ito. Do you have an appointment with Mr. Borromeo, ma'am? Magalang na tanong ng sekretarya. No, I don't have, but he'll see me. Itinanong ng sekretarya ang pangalan niya bago siya pinaupo sa leather bench na nasa isang panig ng outer office. Hindi pa siya nagtatagal doon ay narinig na niya ang boses ni Alvaro sa intercom. Pinapapasok nito sa private office ng sekretarya. Tumingin sa kanya ang sekretarya kasabay ng isang ngiti. Ipapaalam na rin daw nito na naroon siya. Dapat pala ay tumawag muna siya kay Alvaro. Umaga pa lamang at tiyak na marami pa itong dapat asikasuhing trabaho. Nang lumabas ang sekretarya, ay iba na ang tingin na ipinukol sa kanya. Hindi naman ito nagsasalita. Hindi sinabi sa kanya kung ano ang sabi ng amo nito nang malamang naroon na siya. Bumukas na naman ang private office ni Alvaro, ngunit hindi ang binata, kundi isang magandang babae ang lumabas mula roon. Maamo ang mukha ng babae at ang magagandang mata ay parang nakangiti. Lumapit ito sa mesa ng sekretarya. Naiwan ko yata rito ang dala kong magazine kanina. Nakita mo ba? Anito sa sekretarya. Litaw ang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin sa pagkakangiti. Nakuha ko nga po, ma'am. Sagot naman ng sekretarya. Niyuko nito ang shelf sa ilalim ng desk at mula roon ay nakita niyang inilabas ng sekretarya ang isang wedding magazine. Eto po. Thanks. Hindi kasi makuha ng boss mo ang motif na gusto ko. Sinagian si Hanelet ng kaba sa sinabi ng babae. Nang makabalik na ito sa private office, ay alumpihit na siya. Ilang sandali pa ang dumaan at hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya ang sekretarya. Yung babaeng lumabas kanina, ano siya ng boss mo? Saglit na tiningnan siya nito. May awa sa mga mata bago sumagot. Siya si Ma'am Fatima, fiancé ni Sir. Para siyang nalula sa narinig. Nanlambot ang mga tuhod niya dahilan para mapahawak siya sa mesa ng sekretarya. Are you alright, ma'am? Naaalarmang tanong nito na tumayo pa. I'm okay. Halos pabulong na tugon niya. Sinikap niyang mapatatag ang sarili at nagsimula ng humakbang palabas. May narinig siyang bumukas na pinto. Kasunod niyon ay ang pagtawag ng pamilyar na tinig sa pangalan niya. Hanelet? Saglit na napahinto siya ngunit pagkatapos ay